Sa pagsisimula ay makikita ang ilang grupo ng mga mangingisda na inabutan ng isang malakas na bagyo habang pauwi na sana sila sa pamamalaot. Bagamat mahirap ang kanilang sitwasyon ay hindi sila sumuko at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para makaligtas sa naglalakihang mga alon. Wala na silang naisip na paraan kung hindi suungin ang mga nagtataasang alon dahil ito na lamang ang paraan para sila ay makalagpas. Sa kabutihang palad bunga ng kanilang pagtutulungan ay matagumpay nilang natawid ang ligtas na bahagi ng karagatan kung saan unti-unti na silang nakalayo sa nasabing bagyo. Ngunit wala silang kaalam-alam na may panganib pa palang naghihintay sa kanilang lahat. Lumitaw ang armadong isang grupo ng sindikato na talamak sa pangpeperwisyo sa tulad nilang naghahanap buhay lamang ng marangal. Mabilis na sinamsamang lahat ng kanilang mga nahuling isda at maging sila ay mabilis na dinakip ng mga ito na mapag-aalaman na lang na gagamitin sila pang benta para sa kanilang mga organ. Sa maliit na bayang ito, mapadagat man o mapalupa ang napakalaking grupo na pinaghaharian ng leader nilang si Rana ang naghahasik ng kaguluhan sa pagdukot ng mga mapapakinabangan nilang mga mahihirap na mga mamamayan na ginagawang pangbenta sa mga kliyente sa black market. Kahit ang mga pulis ay walang magawa sa pamamayagpag ng nasabing grupo na tila ba maging ang matataas na opisyal ay kasabwat at kurap sa nangyayari sa lugar. Isang araw, dumating ang isang bagong talagang pulis na nagngangalang Vedan. Siya ay isang dating bata lang din na nakatira sa nasabing bayan at kahit na siya ay bago pa lamang ay nagpamalas agad siya ng abilidad sa pagresolba ng iba't ibang kaso na naging dahilan para siya ay mabilis na mapromote at may talaga sa bayan na ito. Bilang anak mahirap ay nararamdaman niya ang hinaing ng mamamayan kaya wala agad sinayang na mga oras at mabilis na gumawa ng hakbang para resolbahin ng mga problema na dinudulot ng mga kawatan na nagkalat sa buong lugar. Nilinis at pinaghuhuli ang mga grupo na puwersahang kinukuhanan ng kita ang mga pobreng naghahanap buhay. Sa kanyang pagpapatrolya upang patuloy na linisin ang bayan ay dito na rin niya nakilala ang isang babaeng nagngangalang Isneha na kanyang naaktuhan na tinutulungan ng isang grupo ng mga estudyante na pilit na ginugulo ng ilang kalalakihang mga nakamotor. Siya ay isang doktor na volunteer sa kanilang bayan at mabilis silang nakapagpalagayan ng loob dahil parehas sila ng pananaw sa buhay patungkol sa kawang-gawang pagtulong sa kapwa na nangangailangan ng tulong. Sa paglipas ng mga linggo ay tuloy-tuloy ang nagiging magandang takbo ng pagbabago sa kanilang bayan. Subalit ang lahat ay magbabago ng sa isang araw, habang naglalakad ang isang mag-inang tindera ay napagdiskitahan ang dalagang anak na Dakpin. Ito ay ang grupo na kasapi ng mapanganib na tulisan nila Rana at tila nagsisimula na naman silang manguha ng mga taong dadakpin para sa kanilang mga pansariling pakinabang. Kaagad na napasugod ang nanay sa istasyon para isumbong ang nangyari. Sa maagap na pag-aksyon nila Vedan ay nahuli nila ang isang miyembro na pinaamin agad nila kung sino-sino ang iba pang kasapi na nanguna sa nasabing pagdukot sa anak ng tindera. Pagkarating sa lugar ay agad silang pinagbantaan at sinabing wala pang naglakas loob na pumasok sa kanilang dako na nakalabas pa ng buhay. Gayunpaman ay hindi nagpasindak si Vedan sa pananakot at mahigpit na ipinag-utos na hulihin lahat ang sinumang manlaban. Nauwi sa maaksyon at mainit na tensyon ang tagpo sa buong lugar, hinabol niya agad ang lalaking tila nagsisilbing nangunguna sa mga ito habang ang kanyang mga kasamang pulis ay sapilitang pinaghuhuli ang mga miyembro ng grupo na dumukot sa tindera. Pilit pang nangagsipalag ang mga ito at ginagawa ang lahat para lamang mapigilan ang buong kapulisan. Subalit mas mataas ang determinasyon nila Vedan na mailigtas ang mga dinukot na piniperwisyo ng mga grupo na salot sa kanilang bayan. Hindi nagtagal nang unti-unti na nilang nahuhuli ang marami nilang bilang ay dumating ang isang lalaki na nagngangalang Rago na isa sa may mataas na posisyon sa sindikato nila Rana. Animoy sunod-sunuran na humingi ng paumanhin ang isang matagal ng pulis sa bayan nila, isang patunay na ang mga dating kapulisan ay walang magawa at natatakot lang sa grupo. Nang makita ito ni Vedan ay hindi nagdalawang isip na ito ay bigyan ng isang sipa at agad kalad ka rin patungo sa presinto para sa investigasyon. Dahil sa mabilis na pagtugon ay napakawalan ng dalagang tindera, ngunit katakataka na lamang na pinatawag si Vedan ng Regional Police Chief nila patungkol sa nangyari. Tila isang pangmamaniobra ng mga nanunungkulan sa itaas kung saan ang mga kawatan na nahuli nila ay papakawalan at ipapawalang sala. Kahit pa ipinaliwanag ni Vedan na gumawa ng krimen ang mga nasabing miyembro na kanilang ikinulong ay ipinag-utos pa rin ng Regional Chief na gawin na lamang ang ipinag-uutos dahil ito ay galing pa sa mas nakakataas sa kanila na pakahulugan lamang ng katiwalian at pagbaluktot sa hustisya. Walang nagawa si Vedan at tuluyang nakalaya ang mga salarin kung saan lubos itong ikinadismaya ng magulang ng dinukot dahil ang anak niya ay walang habas na binaboy ng nasabing grupo.
Wala siyang mukhang maiharap sa mag-ina na inagawa ng hustisya at sa ilang sandali dahil sa kahihiyan na tinanggap ay kumuha ng gasolina ang dalaga na agad na ibinuhos. Nagmamadali pa nilang sinubukan na iligtas ang anak ng tindera subalit dahil sa dami ng ibinuhos mabilis na kumalat ang apoy. Dahil sa naganap, sumabog sa galit si Vedan at napagdesisyonan na siya na mismo ang gagawa ng paraan para pagbayarin ang nasabing mga salarin na tuwang-tuwa pa sa mga ginawa nila at nangyari. Sa suot niyang kulay itim na damit at harang sa mukha ay mag-isa niyang sinugod ang kuta ng grupo na masaya pang mga nagiinuman. Pinaranas niya sa mga ito ang kilabot na nararapat sa kanila, kung ang baluktot na sistema ay walang magagawa para sa kasamaan nila ay siya na ngayon ang maninigurado na magbabayad sila para sa kanilang mga ginawa. Tinangkapan nilang pumalag at pigilan siya sa pamamagitan ng pagsabay-sabay na pagsugod pero wala silang magawa sa lakas at gigil na meron si Vedan. Nagamit ng mainam at kapaki-pakinabang ang lahat ng pinagdaanan na training sa pagiging pulis. Nagpasimulang magtakbuhan ang karamihan na animoy mga nagsiurong ang mga buntot ng mapagtanto na wala silang pag-asang manalo sa hindi nila tukoy na individual na nakasuot ng itim. Gayunpaman ay hindi sila hinintuan ni Vedan at kahit saan sila magtago ay patuloy niyang tinugis isa-isa ang mga ito. Sa loob lamang ng ilang minuto ay tagumpay siya na maubos lahat ng kanilang bilang na nasa lugar. Dumating ang mga pulis at hindi makapaniwala sa sinapit nilang lahat na parabang isang halimaw ang may gawa. Isang palaboy na namumulot ng basura ang nakasaksi sa mga ginawa ni Vedan at ang tanging description lamang na naibigay nito ay ang isang lalaki na katakip ang mukha na mistulang isang bagira, na sumisimbolo sa isang itim na tigre na kilalang alamat sa kanilang bansa. Nalaman ng pinuno ng sindikato ang nangyari sa sinapit ng nasabing grupo na kaanib sa kanilang samahan, mahigpit na ipinag-utos na alamin kung sino ito at sa oras na malaman ay idamay agad ang buong pamilya na pakahulugan lamang ng nagbabadyang panganib para sa kanyang mga pinakamamahal. Bagamat alam ni Vedan ang pwedeng kahinatnan ng kanyang ginagawa ay hindi pa rin siya tumigil at patuloy na tumulong sa pagbibigay ng katarungan para sa mga kawawang inaapi na hindi nakakakuha ng hustisya ng dahil sa baluktot na sistema. Mabilis na kumalat ang balita at naging sikat ang kanyang misteryosong katauhan na umuubos sa abusadong mga kawatan at miyembro ng gang na nanggugulo. Ang mga tao ay tuluyan na siyang tinawag sa pangalan na Bagira, na parabang isang superhero ang turing dahil sa pamamaraan niya ng pagsugpo sa mga kasamaan. Nang matunton na niya ang kinaroroonan ni Larago ay walang pag-aatubili rin siyang tinapos kasama ang ilang kasabwat na pulis na galing pa sa ibang bayan. Sa kinaumagahan ay malalaman na ito ay anak pala ng isang mataas na opisyal na siyang mabilis na nagsagawa ng pag-iimbestiga kung sino ba talaga ang nakaitim na tinatawag na Bagira. Bumuo sila ng task force na siyang mag-iimbestiga sa lahat ng kanyang ginagawa, at hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng hinala na ito ay ang hepe ng maliit na bayan na minsang nakabangga ni Larago. Ang balita ay mabilis na ipinaalam ng isang opisyal na nagngangalang Ruvek, na isang kurap na kasabwat ng sindikato ni Larana. Tuwang-tuwa ang pinuno sa impormasyon na nalaman na agad namang ipinag-utos na kuhanin ng mga mahal niya sa buhay, isang nagbabadyang panganib para sa pinakamamahal niyang si Sneha. Nagsimula ang grupo ng maramihang pagtangay sa mga walang kalaban-laban na mga mamamayan para sa pagkuha sa kanilang mga organ, isang plano para matuon ang pansin ni Vedan sa pagliligtas sa kanila at hindi malaman ang gagawing pagdukot kay Sneha. Pagkarating sa isang kampo na pinagsasagawaan ng mga operasyon ay mabilisang umentrada si Vedan. Agad na pinigilan ang mga nagaganap sa loob sa pamamagitan ng mabilisang pag-ubos sa lahat ng pangunahing mga bantay na tauhan ng sindikato. Walang pinaligtas kahit isa, sa bawat miyembro na kasangkot sa mga masasamang gawain ay ibinigay niya ang nararapat nilang mga katapusan. Sa itaas na bahagi ay nandirito ang leader nila na si Rana. Isang mabilisang pagtangkang pagligpit agad ang ginawa niya na maswerteng naiwasan ng nasabing pinuno. Habang abala siya sa pakikipagsagupa sa maraming bilang ng mga tauhan nito na nasa lugar ay makikita na lamang na ipinag-utos ng simulan ang sunod nilang plano. Walang kaalam-alam si Vedan na habang natutuon ang pansin niya sa pagharap at pag-ubos sa lahat ng mga iniwang tauhan ay sinimulan ng isagawa ng grupo ang planong pagdukot kay Sneha ng walang kahirap-hirap. Dito nagpasimulang gumanti ang pinuno mula sa pangpeperwisyo na idinudulot ni Vedan sa kanila. Tagumpay na mailigtas ang maraming bilang ng mga banihag at huli na naman ang mga pulis sa mga nangyari. Habang pauwi ay makikita ni Vedan na tumatawag sa kanya si Sneha, ngunit ang unang boses na narinig ay ang leader na si Rana. Sinasabing kilala na nila ang kanyang pagkakakilanlan at kung gusto niyang makita ng buhay ang kanyang pinakamamahal ay kailangan niyang mamili kung sino ang ililigtas niya.
Ito ba ang isa pang grupo ng mga naunang banihag na nakatakdang iligpit sa pamamagitan ng paghulog ng pinagkukulungan sa may dagat. Parehong ibinigay ang nasabing lokasyon at ang desisyon ay na kay Vedan kung sino ang pipiliin niyang iligtas. Tumawa si Sneha at sinabing kilala niya si Vedan na isang makatarungang tao at naniniwala siya na ililigtas niya ang mas nakakarami na lumalabas nga na totoo. Unang pinuntahan ni Vedan ang grupo ng mga mamamayan na malapit ng mahulog sa may ilalim ng tubig. Pilit niyang sinubukan ang lahat ng makakaya at sa kanyang isip ay kailangan niyang gawin ng mabilisan ang lahat para isunod na iligtas si Sneha. Subalit sa hindi inaasahan ay dumating ang mga opisyal ng gobyerno kasama na ang kurap nilang kasamahan na si Rovet. Nailigtas ang lahat ng bihag, gayunpaman ay agad rin siyang inaresto ng mga ito dahil ayon sa kanila ay lumalabag siya sa batas sa kanyang ginagawang estilo ng mga pagtulong. Siya ay isinakay na sa mobile at makikita na nagdiriwang ang sindikato habang inililipat na ang mga natitirang mas maraming bilang pa ng mga bihag na nakatakda ng ibiyahe sa ibang lugar para pagkakitaan. Sumapit ang umaga at habang nasa biyahe, ang nasabing kurap na opisyal ay biglang ipinahinto ang sasakyan sa may liblib na bahagi ng bayan. Parte ng plano ng nasabing sindikato na nagbabayad rito ang pagligpit kay Vedan. Sa kabutihang palad, bago pa man maisagawa ang binabalak ay mas nauna pa itong bumulagta. Lumalabas ngayon na kinakampihan pala siya ng ilang opisyal ng gobyerno sa tulong ni Rockman, kanilang nalaman na kurap ang kasama nila na naging dahilan para mas magtiwala pa sila sa layunin na mayroon si Vedan. Pinalabas na lang nila na nanlaban si Vedan at nakatakas habang nagbabiyahe. Ito na ang magandang pagkakataon para iligtas si Sneha at ang maraming bilang ng mga bihag na patuloy na hawak ng kalaban na sindikato. Kaagad niyang sinundan ang gamit na tren sa pagbiyahe sa mga bihag kung saan nakaharap niya agad ang mas maraming bilang ng mga tauhan na nagbabantay. Tinangka agad siyang idispatcha gamit ang mga pampasabog at armas, subalit hindi sila nangagsiobra sa determinasyon ni Vedan at sila ang inumpisahang ubusin unti-unti. Dahil sa pagkaubos ng mga pangunahing bantay, ang lahat-lahat ng mga kasapi ng sindikato sa buong tren ay maagap na inalarma at mabilis na sinugod ang kinaroroonan niya. Isang malaking pagsubok, ngunit alam niya kahit siya ay mahirapan ay maraming tao ang nangangailangan ng kanyang tulong. Ito ang isa pang pinaghuhugutan ng lakas para makapagpatuloy sa paglaban niya sa napakalaking sindikato na ito. Bawat bagon ay isa-isa niya ring pinasok at mabilisang inililigpit ang mga abusadong nagpapahirap sa mga kawawang mamamayan. Sa pagtagal ng rumaragasang mga bakbakan ay dumating sa tagpo na tila naubos na niya ang lahat ng tauhan ni Rana, subalit hindi niya makita sa buong tren kung nasaan ba si Sneha. Nang nakita ni Vedan ang pinakamay utak ng lahat ng kasamaan na nasa kabilang panig ng tren ay agad-agad siyang sumugod. Sa unang bitaw ng atake ay dito niya mapagtatanto na ibang-iba ang lakas nito kaysa sa kanyang mga tauhan. Walang humpay siyang nakatanggap ng mga pagpukol na talagang nagpahirap sa kanya. Magawa man niyang makatama ay tila ba wala na rin siyang natitira pang lakas, bunga na rin ng walang tigil niyang paglaban. Kalaunan ay ipinahiwatig na siya ay mabibigo lamang at hindi rin magtatagal ay magsasama na silang dalawa ng kanyang pinakamamahal sa kabilang buhay dahil tinapos na niya ito noong gabing iyon. Umalis si Rana nang inaakala nito na natalo na si Vedan, walang kaalam-alam na nakakapit pa pala siya at ang kagustuhan na muling makita ang kanyang pinakamamahal ang nagbibigay ng lakas. Tila ba hindi naniniwala si Vedan sa sinabi nitong wala na si Sneha, ginawa niya ang lahat ng makakaya para lamang mapagbayad ito sa lahat at para mapaamin na rin kahit pa makikitang unti-unti na naman siyang natatalo. Hindi nagtagal ay nadaan niya sa tiyaga ang lahat at sa pagkakataong ito ay siya na ang nakakalamang sa laban. Dito na niya ibinuhos ang lahat ng kanyang natitirang lakas hanggang sa tagpo na kanyang sinariwa ang masayang alaala ng kanyang pinakamamahal bago ito tuluyang tuldukan at tapusin. Bago tuluyang kumalat ang apoy ay mabilisan niyang inihiwalay ang mga bagon na lulan ang maraming bilang ng banihag. Isang malaking tagumpay na mapakawalan ang nasabing mga bihag na aabot sa halos 100. Hindi makapaniwala ang isang grupo ng mga reporter sa may kabilang bayan sa kwento ng mga survivor. Sinabing ang lahat kanilang ipinagpapasalamat sa Diyos na nagpadala ng isang magiting na bayani, sa puntong ito na lang malalaman na hindi pa pala dito natatapos ang lahat, dahil ang isang central minister na siyang may mataas na katungkulan na kasabwat rin ng mga sindikato ay patuloy pa rin na namamayagpag, isang kahulugan na ang istorya ay maaari pang masundan sa susunod na parte ng pelikula. Ito ay susuungin lahat ni Vedan kasama ang patuloy na paghahanap niya kay Sneha.
Special shoutout sa Vistar and Daragosa family from Island Garden City of Samal, kay Nasser Liak from Isabela Basilan, kay Reynanti Adzi from Riyadh, Saudi Arabia, kay Alien Sim ng Sabah, Malaysia, kay Susan Gozem, kay Joanna Polin ng Bulihan Silang Cavite, kay Boss Doms, kay Judan Codila from Cagayan, at kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong suporta.